Good morning! Nandito tayong mga kabahedor sa Banati, Iloilo Province. So, papunta na tayo ng Barutak Biho, Iloilo mga kabahedor. So, pinakita ko na naman sa inyo ang malapad nilang daan dito sa Banati to Barutak Biho. Napakaganda ng morning ngayon. Kasi kaninang madaling araw, lakas ng ulan. O ngayon, iba ang ganda na ng morning. So, malapit na tayo sa boundary ng Banati at saka Barutak Biho. So, ito ang arko nila. Welcome to Barutak Biho. Dito lang yan sa province of Iloilo. Napakaganda ng morning ngayon. So ito ang sitwasyon sa province of Iloilo mga kabahedor, dito sa Barutak Biho. Napakaganda ng daan. Kaunti lang ang mga kasabayan natin. Palagi tayo makasabi na sana all ganito lahat, no? Bilib ako dito sa probinsya pinuntahan ko mga kabahedor. Kaunti lang yung dumadaan pero ang lalapan ng mga kalsada, diba? Sa siyudad, daming dumadaan, liit naman ng kasada. Kaya baliktad yata. Dapat ang siyudad malaki mga kasada kasi maraming tao. Dami kasing korap na politiko eh. Ngayon eleksyon na ito mga kabahedor, pag-isipan niyong maigi. Ako ayoko talaga ng mga politiko nga ilang dekada na pabalik-balik wala namang nagawa. Kung may nagawa man, kaunti lang bagay pero malaki yung nakurap. Saka mga ganyang kabahedor, pag hindi umalis sa katungkulan, lalo na sa mga mayor na ilang dekada na pabalik-balik, tapos pag hindi na pwede, ang anak na naman, doon na naman sa mga kamag-anak, asawa, anak o ama, ina. Mga ganyang wag natin sana ibuto kasi paano natin malalaman yung mga kurap nila dyan, di ba? Mas maganda kasi kung ibuto natin ibang na para paano naman yung mga pera ninakaw ma-recover pa. Kasi pag ganyan kasi kamag-anak rin ng yan ma-recover eh. Magtakipan yan eh. Pero kapag iba ang nakaupo dyan, malalaman dyan na mayroong kinukurap, diba? Kapag ang ugali natin mga Pilipino, mag-die hard tayo sa isang tao nga wala namang nagawa, yung kawawa tayo rin mga importante. Ang mga sabi ko lang, merese sa atin.